Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Amazing Maurice. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang maliit na baryo sa sinaunang bansa, kung saan ang matinding kahirapan ay karaniwan dahil ang pera at pagkain ay napakahirap makuha. Dahil sa krisis ng estado na tila hindi nauunlad, isang grupo ng kapilyuhan ng mga daga ang pumunta sa tambakan ng isang magic na institusyon at nilalamon ang lahat ng mga basurang makikita nila. Kabilang sa mga ito ang ilang mahiwagang bagay, kabilang ang mga spellbook, potion, at pulbus. Sila ay naapektuhan at nagkaroon ng supernatural na bagay na ito. Ang mga daga ay nagkakaroon ng mas mataas na pakiramdam ng katalinuhan, na nag-udyok sa kanila na maging mga nilalang. Pagkatapos umalis sa Magic Dump Ground, ang mga matatalinong daga ay nagsanib puwersa sa isang tao na nagngangalang Keith at isang genius na pusa na tinatawag na Maurice. Bumubuo sila ng isang hindi malaman na grupo ng mga manloloko habang sila ay nagkakaisa upang kumita ng pera para sila ay mabuhay. Bawat linggo, ang mga manloloko ay nagtutungo sa isang bagong bayan at nagpapanggap ng isang epidemya ng daga. Alinsunod sa kanilang pinag-ugnay na plano, ang mga tusong daga ay pumapasok sa isang nayon at nagdudulot ng kaguluhan sa mga taong bayan. Pagkatapos nito ay dumating si Maurice sa nayon at nag-aalok ng mga serbisyo ni Keith, na kanyang tinutukoy bilang rat tamer. Ang mapanlinlang na pusa ay tusong nagsisinungaling sa mga desperadong taong bayan at kalaunan ay nakumbinsi sila na si Keith ay may kapangyarihang kontrolin ang mga daga gamit ang tunog ng musika. Sa paniniwala sa kanyang mga kasinungalingan, ang mga nalinlang na taga-baryo ay nag-alok kay Maurice ng ilang pilak na barya upang makuha ang serbisyo ng The Rat Tamer kapag ito ay tapos na. Si Keith ay dumating sa pinangyarihan at inihipan ang kanyang plot habang ang mga daga na bahagi ng plano ay sumunod patungo sa kanya habang sila ay lumabas sa nayon. Sa pinakita nila ng isang nakakakumbinsi na palabas, ang gumaganap na mga daga ay tumungo sa isang kalapit na ilog at nahulog dito habang sila ay nagpapanggap na nalulunod. Nang makita ito, nagpalakpakan ang mga taga-nayon habang tahimik na lumabas ng bayan sina Maurice at Keith at muling nagsasama-sama sa mga daga sa kabilang dulo ng ilog. Makalipas ang ilang minuto, muling nagtipon ang con group at binabati ang isa't isa para sa isang mahusay na trabaho. Pagkatapos nito, tumungo sila sa kanilang susunod na target na bayan na tinatawag na Bad Blitz. Hindi tulad ng mga nakapaligid na nayon nito, ang lungsod ng Bad Blitz ay napakamoderno na may mahusay na pagkakagawa ng mga bahay at kalsada. Gayunpaman, sa kabila ng maunlad na infrastruktura na ito, ang mga mamamayan nito ay naninirahan sa hindi gaanong perpektong kondisyon dahil ang bayan ay sinasalot ng matinding taggutom. Sa mga nakalipas na taon, ang Bad Blitz ay nakaranas ng hindi maipaliwanag na pagtaas sa mga kaso ng pagnanakaw ng pagkain. Sa buong lungsod nagrereklamo ang mga tao sa kanilang mga pagkain na ninakaw ng isang hindi nakikitang hayop. Sa paglipas ng panahon, ang mga kaso ay naging mas madalas hanggang sa 70% ng mga reserbang pagkain ng bayan ay ninakaw, kaya humahantong sa isang matinding taggutom. Hinala ng mga taga-Bad Blitz na dulot ng epidemya ng daga ang taggutom kaya kumuha ang alkalde ng grupo ng mga rodent exterminator. Sa loob ng ilang linggo, inaalis ng bayan ang mga daga dito. Ngunit wala itong nagagawa upang mabawasan ang mga kaso ng pagnanakaw ng pagkain. Pagkalipas ng mga araw, dumating ang con group sa lungsod at nahati sa mga grupo. Ang mga daga ay tumatakbo sa paligid ng mga imburnal ng lungsod habang naghahanap sila ng mga paraan upang magdulot ng kaguluhan. Habang sina Maurice at Keith ay ginalugad ang lungsod para sa pagkain, sa huli ay humantong sa kanila ang bahay ng mayor. Doon, nakilala ng dalawa ang isang batang babae na nagngangalang Malicia, ang anak ng alkalde. Pagkatapos ng pag-uusap, sinabi ni Malicia sa mga manloloko ang tungkol sa mga kakaibang kaso ng pagnanakaw ng pagkain sa lungsod at iminungkahi nilang magsanib puwersa upang lutasin ang nakakapagtaka na misteryo. Dahil wala nang magandang gawin, nagpasya sina Maurice at Keith na tulungan siya habang papunta sila sa opisina ng mga tagapaglipol ng daga upang mag-imbestiga. Pagdating doon, isang maparaan na Malicia ang nagtanggal ng lock ng pinto at pumasok habang ang tatlo ay mabilis na naghahanap ng mga palatandaan. Sa kabutihang palad, hindi nila kailangang maghanap ng matagal dahil nahanap ni Malicia ang isang pinggan na nagbubukas ng pinto ng bitag patungo sa isang underground cellar.
Nagtataka sila kung bakit may ganitong lugar kaya ginalugad nila ang mga nakatagong silid at hindi nagtagal ay nakatuklas sila ng isang silid na puno ng lahat ng nawawalang pagkain ng bayan. Nang makita ito, ang mga nagugutom na grupo ay agad na sumugod sa ninakaw na pagkain at kumain ng ilang pagkain habang sinusubukan nilang lutasin ang misteryo ng pagnanakaw ng pagkain. Ilang sandali pa, naputol ang paghahanap ng grupo nang matagpuan sila ng isa sa mga daga na nagngangalang Peaches sa cellar. Sa pagkabalisa, ipinaalam sa kanila ng nag-iisang daga na ang isang kapwa daga ay nahuli ng isang bitag sa mga imburnal. Gayunpaman, bago makumpleto ni Peaches ang kanyang paliwanag, dumating ang iba pang mga daga kasama si Dark Tan, ang nakulong na daga na nagkataon ay ang kanilang pinuno. Sa kabutihang palad, nakaisip si Melissa ng paraan para i-disarm ang bitag at sa huli ay mapalaya si Dark Tan, ngunit biglang dumating ang tagapaglipol ng mga daga. Sa sandaling muling nagsasama-sama ang grupo, ang mga tagapaglipol ay agad hinuhuli sila ng walang pag-aaksaya ng oras, agad na inatake sila at nahuli ang lahat ng mga daga at tao habang si Maurice ay nagawang makatakas. Pinili nila na huwag patayin at itinali ng mga tagapaglipol sina Keith at Melissa sa imbakan ng pagkain. Ang lahat ng daga ay ikinulong maliban sa isang pinangalanang sardines, inihiwalay ito upang gamitin sa sugal. Hindi nagtagal pagkatapos kidnapin ng mga kriminal ang grupo, dumating si Maurice at tinulungang palayain ang mga daga mula sa kanilang mga kulungan. Ngayong nakatakas na sila, si Maurice at ang mga daga ay naghiwalay habang ang ilan ay tumungo sa pantry upang iligtas ang mga tao habang ang iba ay nagsimulang hanapin si Sardines. Sa kabutihang palad, hindi nahirapan sina Maurice at ang mga daga na hanapin sina Keith at Melissa dahil madali nilang napalaya ang dalawa. Magkasama umalis ang grupo ng mga daga sa pantry, ngunit bago bumalik ang exterminator nilagyan nila ng laxatives ang ilan sa mga pagkain ng mga ito. Sa pagbabalik nila, walang pag-aalinlangan ang mga kriminal na kainin at sakim na nilalamon ang kanilang pagkain ngunit maya-maya ay may napansin silang kakaibang kumakalam sa kanilang mga tiyan. Lumitaw sina Keith at Melissa at tinanong ang mga tagapaglipol tungkol sa mga kaso ng pagnanakaw ng pagkain. Noong una, tumanggi ang mga kriminal na ibunyag ang kanilang mga sekreto at pinipiling manatiling tahimik. Gayunpaman, ang kanilang katigasan ng ulo ay panandalian habang ibinunyag ni Keith na ang kanilang pagkain ay may lason at nag-aalok siya na bibigyan sila ng panlunas kung sila ay magsasalita ng totoo. Habang ang kanilang mga tiyan ay matinding kumakalam, ang mga tagapaglipol ay kalaunan ay sumuko sa kanila at sa wakas ay nagsabi ng totoo, at nabunyag na ang dalawa na sila ay kumukuha ng maraming daga at ito ay humantong sa pagsasama-sama ng mga daga upang bumuo ng isang mutant na nilalang na kilala bilang Rat King. Ang halimaw na hayop na ito ay nagkataong lubhang mapanganib dahil ito ay isang matalinong nilalang na may kakayahang kontrolin ang isip ng mga daga. Nang marinig ito, sa wakas ay sinabi ng grupo sa mga exterminator kung saan nila itinago ang antidote. Mabilis na tumakbo sina Keith at Melissa upang makahanap ng paraan upang pigilan ang Rat King. Si Melissa, na isang masugid na mambabasa, ay nagsiwalat na ang tanging makakopihil sa halimaw na nilalang ay isang mahiwagang flute pipe na may kakayahang kontrolin ang mga hayop. Ang enchanted object na ito ay mahirap makuha dahil ang may-ari nito ay nakatago sa gitna ng isang madilim na kagubatan. Sa kabila ng panganib na mahanap ang mahiwagang flute pipe na ito, si Keith at Melissa ay buong tapang na nagsimula sa isang misyon upang hanapin ito. Magkasamang tinuklas ng duo ang madilim na kakahuyan at dumaan sa sunod-sunod na mga balakid habang papalapit sila sa kanilang destinasyon. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, sa wakas ay nahanap na ng dalawa ang lokasyon ng mahiwagang flute pipe. Sa pag-inspeksyon, natuklasan nila na ang enchanted object ay pag-aari ng isang kakaibang lalaki na nagngangalang Mr. Piper na gumagamit ng instrumento upang mangakit at manghuli ng mga hayop. Ang dalawa ay matyagang naghihintay at nagmamasid sa lalaki habang siya ay bumalik sa kanyang bahay hanggang sa makatulog. Walang pag-aalinlangan, agad na sinamantala ng dalawa ang pagkakataon at pumasok sa tahanan ni Mr. Piper. Doon, nakita ni Keith ang flute pipe na nakakapit sa mga braso ng natutulog na lalaki at maingat niya itong kinuha mula sa kanya, subalit sa sandaling tumalikod si Keith kay Mr. Piper, nagising ang lalaki at pinatumba siya ng isang pitchel. Makalipas ang ilang minuto, nagising si Keith at nakita si Melissa na desperadong sinusubukang pasukuan ang lalaki ang hawak nitong mahiwagang flute pipe. Gayunpaman, bago mawala ang pagkahilo ni Keith,
inilabas ni Piper ang instrumentong pangmusika at inihipan ito. Sa sandaling iyon, natuklasan nila na hindi lamang makokontrol ng mahiwagang flute pipe ang mga hayop kundi pati na rin ang mga tao, habang ang dalawa ay nasa piyan ng tunog at sumusunod sa musika ni Piper. Gamit ang instrumentong pangmusika, kinokontrol ng masamang tao ang dalawa at dinala sila sa isang nakakapasong oven. Sa kabutihang palad, bago ang dalawa ay humantong sa kanilang kamatayan, isang kakaibang bagay ang pumasok sa damit ni Piper, na naging dahilan upang siya ay tumigil sa pag-ihip. Habang lumalabas ang gumagalaw na bagay mula sa kanyang pantalon, natuklasan nila na ito ay isang automated na laro ang daga. Nalihim na pinasok ni Melissa sa kanyang damit, nagulat ng labi si Mr. Piper sa laruan, at aksidente napatalon sa oven habang ang kanyang mga damit ay nasusunog, habang nakuha ng dalawa ang mahiwagang flute pipe. Samantala, ang mga daga mula kanina, sa wakas ay nahanap na nila ang kanilang kasamahan na si Sardine sa isang underground ring. Dito, inilalagay ang mga daga sa ring na nakikipaglaban sa mga aso para sa libangan ng mga tao. Ilang sandali pa, inilagay na din si Sardine sa ring at walang magawang nanginginig habang inihahanda ng masugid na aso ang sarili upang lamunin ang maliit na nilalang. Sa kabutihang palad, bago ilabas ang aso, ang iba pang mga daga ay dumating sa pinangyarihan at mabilis na gumawa ng plano upang mailabas si Sardines. Isang buff na si Darktan ang tumalon sa ring at hinarap ang aso habang iniligtas ng iba pang mga daga ang kanilang nakakulong na kasamahan, nang nakuha na si Sardines. Tumalon si Darktan mula sa ring at tumakas habang ang mga taong nanunood ay sinusubukang hulihin siya. Matapos silang makatakas, muling nakipagkita si Darktan sa iba pang mga daga at kay Morris habang sama-sama nilang sinusubukang tumakbo mula sa lungsod. Ngunit ang grupo ay hindi na nakalayo sa pagtakbo dahil nagpakita ang Rat King sa kanilang daraanan. Agad na ginagamit ng mutant na nilalang ang kanyang telepatikong kakayahan at kinokontrol ang mga daga na lumapit sa kanya, hindi makontrol ng mga daga ang kanilang mga katawan, maliban sa isang daga na pinangalanang Beans, lahat ay hinilagamit ang telepatiko ng halimaw. Nang makitang nasa panganib ang mga daga, mabilis na umalis si Morris sa eksena at nagtungo sa madilim na kagubatan upang hanapin sina Keith at Melissa. Sa kabutihang palad, mabilis niyang nahanap ang dalawa at ipinaalam sa kanila ang paglitaw ng Rat King. Walang pag-aaksaya ng oras, ang tatlo ay agad na tumakbo patungo sa eksena habang naghahanda silang pabagsakin ang Rat King. Pagdating doon, tinutugtog ni Keith ang pipe para kontrolin ang mutant na nilalang ngunit sa ilang kadahilanan, ang mahiwagang instrumento ay hindi masyadong gumagana dito. Sinunggaban ng Rat King si Keith at itinapon siya, habang patuloy niyang hinihila ang mga daga palapit sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, lahat ng daga bukod kay Beans, ay sinipsip ng mutant na nilalang. Nang hindi nga gumagana ang telepatiko kay Beans ay kinuha ng Rat King ito at sinubukang pisilin ito hanggang sa mamatay. Sa kabutihang palad, sinubukan muli ni Keith na tumugtog ng mahiwagang flute pipe. Sa pagkakataong ito, nakatuon siya sa pagtugtog ng matamis na himig sa halip na kakaibang musika. Ang pagbabago ng diskarte ay nagpapatunay na epektibo ito sa Rat King, habang ang katawan nito ay apektado hanggang sa maglaho ito, dahilan ng pagkakaalis ng lahat ng mga daga sa katawan nito. Bagamat nagawa nila ito at hindi pa tapos ang laban habang ang puso ng Rat King ay nakaligtas sa pag-atake. Sa sandaling iyon, natuklasan nila na ang puso ng mutant ay binubuo ng isang maliit na grupo ng mga daga, na imyon sa musika ng flute pipe. Ang mga daga na ito ay agad na naglalabas ng malawakang spell sa lugar na nagiging sanhi ng lahat, maliban kay Beans upang hindi sila makagalaw. Inaanyayahan ng grupo ang lumalaban na daga na sumama sa kanilang ngunit tinanggihan ni Beans ang kanilang imbitasyon at nangakong hindi kailanman magiging bahagi ng grupo. Nang marinig ito, nagbigkas ng spell ang Rat King kay Beans kung saan ay lubhang nasaktan ang katawan niya. Ang hindi makagalaw na si Morris ay nalungkot nang makita ang kanyang nasugatan na kasamahan at nakaramdam ng matinding galit sa Rat King. Ang mainit na damdaming ito ay naging sanhi ng pagkasira ng spell kay Morris at agad na inatake ang mutant na nilalang, sinubukan ng Rat King na patalsikan si Morris gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Ngunit ang galit na pusa ay lumalaban sa kanilang mga pag-atake, at pilit na nilalabanan ang kapangyarihan ng Rat King, habang nagpapatuloy pa rin si Morris, nang makalapit siya ay kinagat niya ang puso na pinagmumula ng kapangyarihan ng mga daga. Kaya ang pagpatay sa mutant ay tagumpay para sa lahat,
Ang pag-atake ay nagdudulot ng malaking pagsabog ng enerhiya na ikinasugat ni Morris at nagpapadala sa kanya sa hangganan ng buhay at kamatayan. Doon, nakita ng pusa ang katawan ni Beans at nakita niya ang Grim Reaper na sinusubukang dalhin ang daga sa kabilang buhay. Bilang isang pusa, si Morris ay may 9 na buhay at voluntaryong nag-aalok ng 2 buhay niya sa Grim Reaper bilang kapalit upang buhayin si Beans. Kumanga ang Grim Reaper sa kabaitan ni Morris, at tinanggap ng Grim Reaper ang alok at ibinalik silang 2 sa mundo ng mga buhay. Makalipas ang ilang segundo, nagising ang 2 habang nakahinga ng maluwag ang kanilang mga kaibigan. Lumipas ang ilang buwan ang lungsod ng Bad Blade sa wakas ay nakabawi mula sa tagutom, kasama ang mga daga at tao na magkakasamang umiiral sa kapayapaan at pagkakaisa. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.